Meron po tayong nasa ating linya na ang DSWD. Very good. Si ASEC Irene Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. ASEC Irene, good morning po sa inyo, ma'am. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. ASEC. Saan siya? Remote 1. Yun. ASEC, good morning. Orly, Yun. magandang umaga po. Okay. ASEC, kumusta na namin kumustahin ang inyong ginagawang relief operation? Saan po nakafocus ngayon ang DSWD? Kaugnay na rin po ng pinsala ng Bagyong Christine, ASEC. Yes, of course, patuloy pa rin yung isinasagawa na coordination ng DSWD sa mga local government units para po supplement natin yung pong kanilang mga resources, matulungan natin ng mga local government units na ma-provide yung pangangailangan po ng mga kababayan nating apektado nitong Bagyong Christine. As of last night, Orly, nasa mahigit 405,000 family food packs were already released to local government units at siya nang na-distribute doon sa mga beneficiaries, doon sa mga naapektuhang mga pamilya at individual. Gayun din po, mahigit 10,800 non-food items were already released to local government units at na-distribute na rin po doon sa mga nasa evacuation centers. At gayon din po, nasa mahigit 1.5 million of financial assistance ang naipahatid na rin po natin, lalong-lalo na doon sa mga naapektuhan in Calabarzon and in Region 5. Ito po yung ay mga burial assistance and relief assistance para sa mga pamilya naman po na may mga pumusay bunsod ng epekto ng Bagyong Christine. And gaya ng nabanggit ko, para din to support also the early recovery of disaster-affected families. Kung makikita dito sa bilang na ito ng mga family food packs na na-release, marami po dyan ang naibuhos sa Region 5 o sa Bicol Region. Of course, Orly, nakita naman natin yung epekto sa Bicol Region, kung kaya nga po patuloy tayo nagpapahatid ng karagdagang pang mga family food packs in this region to sustain our ongoing disaster response operations. Bukod sa Bicol, ano ho yung isa pa sa kahapon yung naiulat na rin siguro na landslide sa Batangas, marami rin pong naapektuhan niya sa may Talisay. Ano ho yung mga lalawigan na talaga masabi ho ninyo? Bati na rin siguro sa inyong pinagkakalumatulong na talagang malubang napinsala at hanggang ngayon meron kayong operation na sinasagawa, ASEC. Yes, tama ka dyan. In 4A, Region 4A and Region 8, tayo rin ay of Region course 8. na, bagamat kung matatandaan, meron na tayong mga nakapreposition na goods in those areas. At yun nga yung ginagamit natin na pang-augment ng mga resources ng mga local government units. Actually, since the other day, nag-pick up na ang mga LGUs natin sa mga regional warehouses ng mga food packs that have been prepositioned. Now, kahapon nga rin na nag-monitor tayo ng sitwasyon din sa Calabarzon, and meron nga tayong mga na-deploy ng mga social workers, particularly in Agoncillo, in Talisay. Nagsagawa rin po ng mga psychosocial interventions para sa mga pamilya na may mga kaanak nga po na pumusay, and gayon din po nag-provide din tayo ng burial assistance po sa kanila. And of course, aside from the food and non-food items na naibahagi natin, we also give assurance to the local government units that we will continue to provide additional support. Aside from those regions, Orly, syempre tinututukan din natin yung mga ibang region like in Region 1, in Region 2, in Region 3, sa Region Mimaropa, Region 6, Region 7, 8, 9, 10, 11, 12, Caraga, and the Cordillera Administrative Region. But what's good, Orly, is because since nakapag-preposition na nga tayo ng mga goods doon, madali pong na-access ng mga local government units yung pong tulong. Sa inyong ginagawang tulong, parang talagang buong bansa ang apektado ng Bagyong Christine, na tapos meron pang papasok, Bagyong Leon, ASEC. Paano ho ito? Okay pa rin po ba? Kaya pa naman po ba ito ng resources ng DSWD, dahil hindi lamang po relief goods, pangangailangan, pati na rin siguro yata yung mga namatayan ay inaasikaso rin po ninyo, yung mga kinakailangang ilibing at kung ano pang pwede may bigay na tulong.
Well, of course, Orly, while the DSWD continues to respond to the request of the local government units, we continue also to replenish. In fact, ongoing din yung production ng mga family food banks natin sa National Resource Operations Center and the Visayas Disaster Response Center. We're hitting a daily output of around 20,000 food packs for both major hubs. And yung po mga na-produce natin, pinapadala din natin agad, lalong-lalo na dito sa Region 5 because we really wanted to pour more resources in this area because we saw the number of requests that came in. At kinakailangan natin na matulungan yung mga local government units nga sa Bicol region. And dahil nga naghahanda na rin tayo para sa mga paparating pa na mga weather events o mga weather disturbances, we are also monitoring yung mga nakapreposition na sa mga iba't ibang rehiyon at yung mga kinakailangan nating dagdagan pa. Considering that if the Typhoon Leon will again hit the eastern border of the country, then dapat talaga na ma-strengthen yung supply chain natin in the areas, particularly ng Bicol, ng Region 3, ng Isabela. And of course, hindi naman natin pwedeng pabayaan din yung mga ibang regions in the Visayas and Mindanao. So, and also, Orly, dagdag ko lang that we're closely working with the Department of Budget and Management also for the replenishment of the Quick Response Fund of the DSWD. Currently, nasa mahigit 200 million pa naman po yung ating standby funds. But then again, we wanted to ensure that we are ready, that we are prepared for any eventualities. So, tayo ay nag-request na for replenishment. Magkanong nakikita nyo dapat hilingin sa DBM na additional fund? Where we are allowed naman to replenish around 875 million. 845 million. Sa bagay. 875, yeah. Iba pa rin na sanang magamit yan, pero hindi talaga natin masabi. Letter L pangalan to. Matitinding pinsala na ito. Anyway, Asek, kami nagpapasalamat sa mga impormasyon niyo pong ibinahagi. This has been a very long day, long weekend, and hindi pa tapos sa ating trabaho. So magkaugnayan na lang huli tayo at magkabalitan po tayo para na rin po sa mga pangangailangan po natin mga kababayan sa ganitong uri po ng kalamidad. Asek, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po. Yes, maraming salamat din, Orly, and magandang umaga po. Thank you po. Spokesperson po ng DSWD, Asek Irene Dumlao, mga kapuso, ang inyo po napakinggan. Hilingan, walang pinoprotektahan.